Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po ang paglapit ng low pressure area sa ating kalupaan at huling namataan kaninang alas 3 ng hapon, 310 kilometers po silangan ng Giwan, Eastern Samar. Maliit pa din ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang ganap na bagyo or tropical depression. Subalit ngayon, hanggang early next week, aasahan pa rin po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, direktang epekto na ng low pressure area. Simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may Quezon Province, maging sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, buong Visayas, down to Caraga Region at mga probinsya ng Misamis Oriental and Camiguin. May mga minsan malalakas po ng mga pag-ulan na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng bansa affected din po ng mga thunderstorms at ng easterlies. Partly cloudy to cloudy skies at ngayong hapon hanggang gabi, madalas ang mga pag-ulan at mga thunderstorms. Gaya na naman po na nangyari dito sa Metro Manila kaninang 1:30 ng hapon na nagtagal ng halos isang oras at aasahan pa rin po yung mga isolated rain showers or thunderstorms hanggang bukas ng madaling araw somewhere dito sa may Central and Southern Luzon at dito rin po sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. Base naman sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, generally kikilos po west-northwest ang nabanggit natin na low pressure area. Over this weekend, babagtasin po nitong LPA, itong Eastern Visayas, then the rest of Visayas, plus itong pagitan po ng Mimaropa and Bicol Region, babagtasin po nitong low pressure area. Hanggang pagsapit po ng Lunes ay nasa may West Philippines na ang weather disturbance. Simula naman po Lunes, lalayo na ito sa ating kalupaan at pagsapit ng either Tuesday or Wednesday ay lalabas na rin po ito ng ating PAR patungo po dito sa may central portion of Vietnam. At hindi rin natin inaalis yung chance na habang nandito siya sa may West Philippine Sea early next week ay posibleng mag-intensify pa ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo at bibigyan natin ng pangalan kung nasa loob pa ng PAR ng Mirasol. Samantala, meron din tayong posibleng mabuo na isa pang low pressure area sa labas naman ng ating PAR sa may Pacific Ocean early next week. And around Tuesday hanggang Thursday ay maring nasa loob na rin ito ng ating area of responsibility. At meron din katamtamang tsansa na mabuo bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Posible pa mabago yung ating scenario regarding sa mga potensyal na bagyong ito. Kaya lagi po magantabay sa ating mga updates. Bukas naman po araw ng Sabado, September 13, pinakamaulan po dito sa may Southern Luzon dahil dun sa low pressure area. Kabilang na ang Bicol Region, Quezon Province, Laguna, hanggang dito po sa may Marinduque, Oriental Mindoro, and Romblon. Meron po tayong mga light to moderate with at times heavy rains at may mga thunderstorms din po lalo na sa hapon hanggang gabi. So siguruhin pa rin po na meron dalang payong or kapote kung lalabas po ng bahay at laging tumutok sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories. Worst case scenario, heavy rainfall warnings. Dito naman sa Metro Manila, Central Luzon, lalo na sa may Aurora, rest of Calabarzon and rest of Mimaropa, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan simula tanghali hanggang sa gabi. For Metro Manila, possible yung mga thunderstorms between 2 to 7 p.m. bukas. Habang dito naman sa pating Northern Luzon, fair weather conditions, madalas magiging maaraw naman ang panahon, umaga hanggang early afternoon. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na at aasahan din po yung mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan or mga localized thunderstorms. Sa Metro Manila po bukas, medyo mainit pa rin bago magkaroon ng thunderstorms hanggang 32 degrees Celsius. Maging dito rin po sa may Lawag sa Ilocos Norte, pinakamainit sa may Tuguegarao at 33 degrees, habang malamig at presko sa may Baguio City bukas, 16 to 24 degrees Celsius. Sa malaking bahagi po ng Visayas, asahan yung epekto ng low pressure area. Meron din tayong kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains dito po sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar and Biliran. Kaya mag-ingat sa banta ng mga flash floods at mga landslides. Meron din chance ng mga pag-ulan dito sa may southern portion of Palawan dahil dun sa trough of low pressure area. Partly cloudy to cloudy skies naman over the rest of Palawan at may chance pa rin ng mga pulu-pulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Dito sa may Metro Cebu, temperatura between 25 to 30 degrees, habang mas mainit sa may Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po, dito sa pinakanghilagang bahagi po ng Mindanao, Misamis Occidental, mataas ang tsansa ng ulan within the next 24 hours. Ganyan din sa Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, hanggang dun po sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte. Magbaon ng pananggalang sa ulan kung lalabas po ng bahay araw ng Sabado, mataas ang tsansa dulot ng low pressure area. Habang dito sa natitirang bahagi ng Mindanao, maraming lugar pa naman po magiging maaraw or partly cloudy ang kalangitan at sasamahan pa rin yan sa hapon hanggang sa gabi ng mostly cloudy skies
skies. Maraming lugar sa may Zamboanga Peninsula magkakaroon ng mga isolated or localized thunderstorms. Maging dito rin po sa rest of northern Mindanao and rest of Caraga region. Temperatura natin sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Davao City naman between 24 to 31 degrees Celsius. Bukas po hanggang sa katapusan ng weekend, wala naman tayong ina-expect na gale warning or babala sa mga delikado at matataas na mga pag-alon. However, kapag meron tayong mga thunderstorm, ibig sabihin po meron tayong malakas na hangin, malakas na ulan, eventually tumataas yung ating mga pag-alon at posible pa rin itong umabot sa hanggang 1.5 meters. Dito yan sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas over this weekend. But in general, kapag wala tayong mga pag-ulan, usually kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon, malayo sa pangpang. At para naman sa ating T-Day Weather Outlook, pagsapit ng linggo hanggang Martes, dyan natin may experience pa rin yung epekto ng low pressure area between Southern Luzon and Visayas at sa ilalim na bahagi naman due to southwest monsoon simula sa araw po ng Lunes. Pagsapit ng linggo, ito yung time kung saan nasa pagitan na po ng Mimaropa and Western Visayas ang low pressure area. So maulan pa rin over many areas, kabilang ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa. Magbaon pa rin ng payong dahil minsan lalakas pa rin po ang mga pag-ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Pagsapit naman ng Lunes, araw ng pasukan, meron pa rin po mga pag-ulan na mararanasan, lalo na sa may Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, hanggang sa halos buong Mimaropa, asahan pa rin po yung mga light to moderate with at times heavy rains. The rest of Luzon, particularly sa may northern portion, partly cloudy to cloudy skies at may mga isolated na ulan. Pagsapit ng Tuesday, pinakauulanin po ang Palawan at Occidental Mindoro dahil doon sa low pressure area na possibly po nasa may West Philippine Sea na at unti-unting lumalayo po sa ating kalupaan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, malaking bahagi pa rin ito. Pagsapit po ng linggo ang magkakaroon ng maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pero hindi naman siya tuloy-tuloy, no? At pinakamalalakas pa rin dito sa may Western Visayas and Negros Occidental. Pagsapit ng Lunes, yun yung time kung saan nga nasa may West Philippine Sea na ang bagyo. So posible magkaroon na tayo ng southwest monsoon over Western Visayas and Negros Island region. And then pagsapit po ng Tuesday, mababawasan yung mga pag-ulan pero asahan pa rin po yung kalat-kalat ng mga ulan and thunderstorms over Western Visayas and Negros Occidental. Pagsapit ng Lunes at Martes, ang Central and Eastern Visayas, improving weather conditions pero may chance pa rin ng saglit na ulan. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, pinakauulanin pagsapit po ng linggo itong western portions. Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Northern Mindanao, kalat-kalat ang mga pag-ulan, mataas ang tsansa ng mga thunderstorms lalo na sa may Zamboanga del Norte. Pagsapit ng Monday, Zamboanga Peninsula, Basilan, and Tawi-Tawi ang pinakauulanin dulot ng habagat or southwest monsoon. And then pagsapit po ng Tuesday, mostly yung Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur na lamang po yung magkakaroon ng pag-ulan dulot ng habagat. While the rest of Mindanao, itong Northern Mindanao or Caraga Region, Davao Region, Soxargen, partly cloudy to cloudy skies pa rin po at may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan. Ang ating sunset ay mamayang 5:59 ng hapon at ang sunrise bukas 5:45 ng umaga. Sa Manila Bay, ang high tide bukas 1:00 ng madaling araw at 1.13 meters, habang susundan naman ang low tide bukas at around 9 in the morning at 12.12 meter. Ayan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako muli si Benison Estareja. Happy weekend at mag-ingat po tayo.